Josue, ikalabing-anim na kabanata. At ang kapalaran ng mga anak ni Jose ay nagmula sa Jordan sa Jericho, sa tubig ng Jericho sa dakong silanganan, hanggang sa ilang napasampa, mula sa Jericho at patuloy sa Lupeng Mabrol hanggang sa Bethel. At palabas mula sa Bethel na patungo sa Luz at patuloy sa hangganan ng mga Arkita na patungo sa Ataroth. At pababa sa dakong kalunuran sa hangganan ng mga Japleteo, hanggang sa hangganan ng Beth-horon sa ibaba, hanggang sa Geser, at ang mga labasan niyon ay sa dagat. At kinuha ang kanilang mana ng mga anak ni Jose, ng Manases at ng Ephraim. At ang hangganan ng mga anak ni Ephraim ayon sa kanilang mga angkan ay ito. Ang hangganan ng kanilang mana na dakong silanganan ay Ataroth Adar hanggang sa Beth-horon sa itaas. At ang hangganan ay palabas sa dakong kalunuran sa Mikmetat sa hilagaan, at ang hangganan ay paliko sa dakong silanganan hanggang sa Tanot Silo at patuloy sa silanganan ng Janoa. At bababa mula sa Janoa na patungo sa Ataroth at sa Naara, at abot hanggang sa Jericho, at palabas sa Jordan. Mula sa Tapua ay patuloy ang hangganan sa dakong kalunuran sa batis ng Kana, at ang labasan niyaon ay sa dagat. Ito ang mana ng lipi ng mga anak ni Ephraim ayon sa kanilang mga angkan. Pati ng mga bayan na inhiwalay sa mga anak ni Ephraim sa gitna ng mana ng mga anak ni Manases, lahat ng mga bayan nakalakip ng mga nayon ng mga yaon. At hindi nila pinalayas ang mga Kananeo na nananahan sa Geser, kundi ang mga Kananeo ay nanahan sa gitna ng Ephraim hanggang sa araw na ito, at naging mga alilang tagapagatag. Josue, ikalabing-pitong kabanata. At ito ang kapalaran ng lipi ni Manases, sapagkat siyang panganay ni Jose. Tungkol kay Makhir na panganay ni Manases na ama ni Galaad, sapagkat siya lalaking mandidigma, ay kanyang tirangkilik ang Galaad at ang Basan. At ang mapa sa ibang mga anak ni Manases ayon sa kanilang mga angkan, sa mga anak ng Abiezer at sa mga anak ng Helek, at sa mga anak ng Esriel, at sa mga anak ng Sikhem, at sa mga anak ng Hepher, at sa mga anak ng Semida. Ang mga ito ang mga anak na lalaki ni Manases na anak ni Jose ayon sa kanilang mga angkan. Ngunit si Salpahad na anak ni Hepher na anak ni Galaad na anak ni Makhir na anak ni Manases ay hindi nagkaroon ng mga anak na lalaki kundi mga babae, at ito ang mga pangalan ng kanyang mga anak: Maala at Noah, Hogla, Milcha at Tirsa. At sila lumapit sa harap ni Eleazar na saserdote at sa harap ni Josue na anak ni Nun at sa harap ng mga prinsipe na sinasabi, Iniutos ng Panginoon kay Moises na bigyan kami ng mana sa gitna ng aming mga kapatid. Kaya't ayon sa utos ng Panginoon ay binigyan niya sila ng mana sa gitna ng mga kapatid ng kanilang ama. At nahulog ang 10 bahagi kay Manases, bukod sa lupain ng Galaad at ang Basan na nasa dakuro ng Jordan. Sapagkat ang mga anak ng babae ni Manases ay nagkaroon ng mana sa gitna ng kanyang mga anak. At ang lupain ng Galaad ay ukol sa nalabi sa mga anak ni Manases. At ang hangganan ng Manases ay mula sa Aser hanggang sa Mikmetat na nasa tapat ng Sikhem, at ang hangganan ay patuloy sa kanan hanggang sa mga tagak ng Tapua. Ang lupain ng Tapua ay ukol sa Manases. Ngunit ang Tapua sa hangganan ng Manases ay ukol sa mga anak ni Ephraim. At ang hangganan ay pababa hanggang sa batis ng Kana, na dakong timugan ng batis. Ang mga bayang ito ay ukol sa Ephraim sa gitna ng mga bayan ng Manases, at ang hangganan ng Manases ay nasa dakong hilaga ng batis,
at ang labasan niyaon ay sa dagat. Ang dakong timugan ay ang sa Ephraim, at ang dakong hilagaan ay ang sa Manases. At ang dagat ay hangganan niyaon, at abot sa Aser sa hilagaan, at sa Isakar sa silanganan. At tinatangkilik ng Manases sa Isakar at sa Aser ang Betsan at ang mga nayon niyaon, at ang Ibleam at ang mga nayon niyaon, at ang mga taga-Dor at ang mga nayon niyaon, at ang mga taga-Endor at ang mga nayon niyaon, at ang mga taga-Taanak at ang mga nayon niyaon, at ang mga taga-Megido, at ang mga nayon niyaon, ang 3 kaitaasan. Kayo may hindi napalayas ng mga anak ni Manases sa mga taga-roon sa mga bayang yaon, kundi ang mga Kananeo ay nanahan sa lupain yaon. At nangyari nang ang mga anak ni Israel ay tumakas, na kanilang nilagay ang mga Kananeo sa pag-aatag, at hindi nila lubos na pinalayas. At ang mga anak ni Jose ay nagsalita kay Josue na sinasabi, bakit ang binigay mo sa akin ay isang kapalaran at isang bahagi lamang na pinakamana? Dang malaking bayan ako sapagkat pinagpala ako hanggang ngayon ng Panginoon. At sinabi ni Josue sa kanila, kung ikaw ay malaking bayan, sumampa ka sa gubat, at iyong malalawag doon sa iyong sarili ang lupain mga Feresayo at ng mga Rifaim. Yamang ang lupaing maburol ng Ephraim ay totoong makipot sa ganang iyo. At sinabi ng mga anak ni Jose, ang lupaing maburol ay hindi sukat sa amin. At ang lahat ng mga Kananeo na tumatahan sa lupain ng Libis ay may mga karong bakal. Sila na tumatahan sa Betsan at sa mga nayon niyaon, at gayon din sila na nasa Libis ng Jezreel. At si Josue ay nagsalita sa isang bahayan ni Jose, ni Ephraim at ni Manases na sinasabi, ikaw ay malaking bayan at may dakilang kapangyarihan. Hindi marapat sa iyo ang isang kapalaran lamang, kundi ang lupaing maburol ay magiging iyo. Sapagkat bagaman isang gubat ay iyong malalawag, at ang labas niyo ay magiging iyo. Sapagkat iyong palalayasin ng mga Kananeo, bagaman sila'y may mga karong bakal, at bagaman sila'y matibay. Josue, 18 kabanata. At ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel ay nagpupulong sa Silo, at itinayo ang tabernakulo ng kapisanan doon, at ang lupain ay sumuko sa harap nila. At nalabi sa mga anak ni Israel ay 7 lipi na hindi pa nababahaginan ng kanilang mana. At sinabi ni Josue sa mga anak ni Israel, hanggang kailan magpapakatamad kayo upang pasukin ninyong ariin ng lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang? Maghalal kayo sa inyo ng 3 lalaki sa bawat lipi at aking susuguin, at sila'y babangon at lalakad sa lupain, at guguhit ayon sa kanilang mana, at sila'y paririto sa akin. At kanilang babahagihin ng 7 bahagi. Ang Juda ay mananahan sa hangganan niyaon na dakong timugan, at ang sambahayan ni Jose ay mananahan sa kanilang hangganan sa dakong hilagaan. At inyong iguguhit ang lupain ng 7 bahagi, at inyong dadalhin ang pagkaguhit dito sa akin, at aking ipagsasapalaran dito sa inyo sa harap ng Panginoon natin Diyos. Sapagkat ang mga Levita ay walang bahagi sa gitna ninyo, sapagkat ang pagkasaserdote sa Panginoon ay siyang kanilang mana. At ang Gad at ang Ruben at ang kalahating lipi ni Manases ay tumanggap na ng kanilang mana sa dakuro ng Jordan na dakong silanganan na ibinigay sa kanila ni Moises na lingkod ng Panginoon. At ang mga lalaki ay tumindig at yumaon, at ibinilin sa kanila ni Josue na yumaong iguhit ang lupain na sinasabi, yumaon kayo at lakarin ninyo ang lupain at iguhit ninyo at bumalik kayo sa akin, at laking ipagsasapalaran sa inyo dito sa harap ng Panginoon sa Silo.
At ang mga lalaki ay yumaon at nilakad ang lupain at iginiwitches ang aklat ayon sa mga bayan ng 7 bahagi. At sila naparoon kay Josue sa kampamento sa Silo. At ipinagsapalaran ni Josue sa kanila sa Silo sa harap ng Panginoon. At binahagi roon ni Josue ang lupain sa mga anak ng Israel ayon sa kanilang mga bahagi. At ang kapalaran ng lipi ng mga anak ni Benjamin ay lumabas ayon sa kanilang mga angkan, at ang hangganan ng kanilang kapalaran ay palabas sa pagitan ng mga anak ni Juda at ng mga anak ni Jose. At ang kanilang hangganan sa hilagaang sulok ay mula sa Jordan. At ang hangganan ay pasampa sa dako ng Jericho sa hilagaan, at pasampa sa lupaing maburol na dakong kalunuran, at ang labasan niyaon ay sa ilang ng Beth-Aben. At ang hangganan ay patuloy mula roon hanggang sa Luz, sa dako ng Luz na siyang Bethel, na dakong timugan. At ang hangganan ay pababa sa Atarot Adar sa tabi ng bundok na dumudoon sa timugan ng Beth-Horon sa ibaba. At ang hangganan ay patuloy at paliko sa kalunurang sulok na dakong timugan mula sa bundok na nakalatag sa harap ng Beth-Horon na dakong timugan. At ang mga labasan niyon ay sa Chiriat Baal na siyang Chiriat Jearim, na bayan ng mga anak ni Juda. Ito ang kalunurang sulok. At ang timugang sulok ay mula sa kahuli-hulihang bahagi ng Chiriat Jearim, at ang hangganan ay palabas sa dakong kalunuran at palabas sa bukal ng tubig ng Neptoa. At ang hangganan ay pababa sa kahuli-hulihang bahagi ng bundok na nakalatag sa harap ng libis ng anak ni Hinom, na nasa libis ng Rephaim na dakong hilagaan, at pababa sa libis ni Hinnom sa dako ng Jebuseo na dakong timugan, at pababa sa Enrogel, at paabot sa hilagaan at palabas sa Ensemes, at palabas sa Gelilot na nasa tapat ng pagsampa sa Adumim, at pababa sa bato ng Bohan na anak ni Ruben, at patuloy sa tagiliran na tapat ng Araba sa dakong hilagaan, at pababa sa Araba. At ang hangganan ay patuloy sa tabi ng Beth-Hogla na dakong hilagaan, at ang labasan ng hangganan ay sa hilagang dagat-dagatan ng dagat na alat sa timugang dulo ng Jordan. Ito ang timugang hangganan. At ang Jordan ay hangganan niyaon sa sulok ng silanganan. Ito ang mana ng mga anak ni Benjamin ayon sa mga hangganan niyaon sa palibot, ayon sa kanilang mga angkan. Ang mga bayan nga ng lipi ng mga anak ni Benjamin ayon sa kanilang mga angkan ay Jericho at Beth-Hogla at Emek-Kasis at Beth-Araba at Samaraim at Bethel at Avim at Para at Opra at Shephar-Hamonai at Ophni at Gaba, 12 bayan pati ng mga nayon ng mga yaon. Gabaon at Rama at Beroth at Mizpe at Shapira at Moza at Requiem at Irpeel at Tarala at Sela, Elef at Jebus na siyang Jerusalem, Gibeat at Chiriat, 14 na bayan pati ng mga nayon ng mga yaon. Ito ang mana ng mga anak ni Benjamin ayon sa kanilang mga angkan.